Tunay nga po, Diyos, na napakasarap pong magpuri sa iyong presensya. Salamat, Lord, na kami po ay iyong idinako sa lugar na ito. Ikaw din po ang dahilan kung bakit po kami naririto, Panginoon. Salamat sa iyong biyaya. Salamat sa mga katagumpayan po namin, hindi dahil sa lakas namin, hindi dahil sa galing mo, hindi dahil sa galing namin, kundi dahil sa iyo, Panginoon. Hallelujah. Oh Diyos, purihin ka. Hindi sa lakas, hindi sa galing, kundi sa banal na Espiritu. Wala ako kung wala ka, kailangan ko ng iyong pagsama, Panginoon, aming Diyos, ang iyong presensya, ang iyong presensya. Hindi sa lakas, hindi sa galing, kundi sa banal na Espiritu. Wala ako kung wala ka, kailangan ko ng iyong pagsama, Panginoon, aming Diyos, ang iyong presensya, ang iyong presensya. Banal na Espiritu, gamitin mo ako, samahan mo ako. Banal na Espiritu, kasihan mo. Banal na Espiritu, gamitin mo ako.
Banal na Espiritu, punuin mo ako, punuin mo ako. Banal na Espiritu, gamitin mo ako. Samahan mo ako, banal na Espiritu, kasihan mo. Tunay po, Diyos, na Ikaw ay mabuti, Panginoon. Sadyang Ikaw ay napakabuti, Panginoon, sa bawat isa sa amin. Sa lahat ng panahon, Ikaw ang aming Diyos na hindi nagbabago, hindi magiging pabago-bago, at kailanmay hindi magbabago. Sadyang kay buti ng ating Panginoon, magtatapat sa habang panahon, maging sa kabila ng ating pagkukulang, biyaya niya'y patuloy na laan. Sadyang kay buti ng ating Panginoon, magtatapat sa habang panahon, maging sa kabila ng aking pagkukulang, biyaya niya'y patuloy na laan.
minsan pa. Awitin natin. Pag-ibig mong alay sa akin, noon hanggang ngayon. Bawat bighati, tagumpay man ay naroon. Daluyan ng pag-asa kung kailangan hinahon. Pag-ibig mo alay sa akin, noon hanggang ngayon. Sabihan natin ang Panginoon, dakila ka, Panginoon! Dakila ka, O Diyos! Dakila ka, Panginoon! Sa aming buhay, kahit kang tapat, ay puri mo, O Diyos! Hallelujah! Dakila ka, Diyos! Salamat po! Purihin ka, O Diyos! Purihin ka, Panginoon! Salamat po! Walang ilang yung pangalan. Pangalan mo, O Diyos. Pangalan ni Jesus. Salamat po, Panginoon. Salamat po. Amen. Thank you, Lord, sa umagang ito. Patuloy sa iyong habag at biyaya, ilinisin mo kami. Ano man ang aming pagkakasala, ano man ang aming pagkukulang, patawarin mo kami, O Diyos, at tulungan mo kami ngayon, Banal na Espiritu, na maunawaan ang iyong salita. Matanggap namin ito ng may pananampalataya at mabago po kami. Habang kami po ay nagpapasakop sa iyong kalooban, maghari ka sa aming buhay, gaya ng paghahari mo sa kalangitan. Maghari ka sa lugar na ito, O Diyos. Hayaan ang mong makapangyarihang salita ay maging buhay, maging mabunga sa amin. Salamat po. I pray blessing, healings to those who are sick, strength to those who are weak, provision to those who are in need, O Lord, today. Higit sa lahat, may our life, our whole being be a pleasing sacrifice to you today. In Jesus' name, all the people of God say Amen. 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 Pwede na po tayo po habang hinihintay natin ang mga bata na makapunta sa kanilang mga rooms. Sabihin mo sa tabi mo, good morning. Good morning po sa lahat ng mga naka-online. Congratulations sa mga nag-graduate. Congratulations sa nagpa-graduate. Congratulations sa mga anak ay nagkaroon ng mga with high honors, with honors, at mga recognition sa school. Praise God. Lahat ng mga nagkaroon ng mga matataas na grado ngayong pagtatapos ng school, magsabi ng Amen. Praise the Lord. Palakpakan natin ang Panginoon. Yung mga with high honors, yung gagraduate na, praise the Lord. Amen. Amen ba? Amen naman kayo. Sa mga magulang na napag-graduate na ng kinder, congratulations. Amen. It's a small step, but it's a good step. Amen. Don't belittle small step, because those small step are step to greatness. And bakit hindi lumalabas doon ang aking wala dito sa kabila. So our theme for the month of April is Full April. Ibig sabihin F-U-L-L, hindi F-O-O-L, ha? Punong Abril. Of course, every day we want to be full. Tanungin ko kayo, sino yung gustong puno ang kanyang buhay? Patuloy na papaalalahanan tayo ng salita ng Diyos. Ano ba itong puno na ito? No? Hindi puno, although it can be symbolized as puno, pero puno. Basahin nga natin yung verse na ito. John 10:10. Let us read. And heavy to the full. Kalahati lang po ng John 10:10 yan. Basahin ko sa buo dito sa New Testament, Pinoy version. Basahin ko ha. Medyo maliit pero babasahin ko. Tagalog ito.
Dumadating ang magnanakaw para lang magnakaw. Yung magnanakaw na sinasabi doon, walang iba ang diablo. Dumadating ang magnanakaw para lang magnakaw, pumatay at manira. Again, it is a reminder to all of us that we have an enemy who wants to steal, to kill, and destroy you. Gusto kanya sirain. Yung magandang plano ng Diyos sa iyong buhay, gusto niya sirain. Yung magandang plano ng Diyos sa iyong buhay, gusto niyang nakawin or patayin. Maaring hindi ka mamatay eternally, hindi ka pupunta sa impyerno, pero yung plano ng Diyos sa iyo dito sa lupa, may plano ang Diyos. Kaya pa hindi pa tayo pumupunta ng langit, kaya wala ka pa sa langit, kaya hindi ka pa namamatay, may plano pa si Lord sa iyo. Amen? Sabihin mo sa katabi, may plano ang Diyos sa iyo. But do not allow the enemy, the devil, to steal, kill, or destroy what God has planned for you. God has a wonderful plan for you. God wants you to have a life that is full. Habang nandito ka, gusto ka niya na maging puno. At dahil ikaw ay puno, hindi lang puno, gusto niya mag-overflow ang iyong buhay. Dumadaloy ang pagpapala mula sa iyo at masasabi mong ang Diyos ay mabuti at ang ibang tao ay magsasabing, gusto ko ring maging Diyos ang iyong Diyos. Ang tunay na Diyos, walang iba si Jesus. Diba? And sabi dito, yung kalahati Tagalog na binasa natin sa English, sabi, dumating ako, si Jesus ang nagsasalita rito, dumating ako para magkaroon ng buhay ang lahat. Wow, ang ganda. Dumating si Jesus upang magkaroon tayo ng buhay. At ang lahat, gusto niya lahat. Bagamat yung iba hindi lumalapit sa Diyos, pero gusto ng Diyos na lumapit ang iba sa Kanya. Dumating ako para magkaroon ng buhay ang lahat, yung buhay na masagana. In other words, abundantly, or yung ginamit nating translation, full. Alam nyo, yung word na full, abundant, sa English, ay sa Greek word, hyperosis. Peri. Ibig sabihin nun, more than, extravagant. Yun yung ibig sabihin nun. Sobra-sobra, yun ang ibig sabihin nun. Yung full, abundant. Now, full life ay gusto ni Lord sa'yo. Sabihin mo sa katabi mo, gusto ni Lord full life. At ano ba ang full life? Full life is a fruitful life, mabungang buhay. So ano ito? Ano ito? A full life is not measured by possessions. A full life is not about success in life or comfort in life. Of course, we want those things. Success. Sino gusto ng success? Amen. Sino gusto ng comfort? Amen. Sino bang ayaw ng comfort? Kaya nga may aircon tayo, gusto natin ng comfort. Amen. But that is not what full life means. Kahit 10 ang iyong aircon sa bahay, kung hindi mo naiintindihan ng full life, kung hindi mo nararanasan ng full life kay Kristo, those comfort are nothing. Because those comfort are but temporary. The line, ito yung sabi ng isang line, how much money does it take to make a man happy? Full life is not about money. And there is a question na sabi, how much money does it take to make a man happy? Gaano karaming pera para maging masaya ang isang tao? At may sumagot. Ang sagot ay, just $1 more. Ang linyang ito ay tinaguri at binibigay na ang nagsabi ay yung unang-unang bilyonaryo, mga around 1916, 20th century, 1916 to 1930 to 1932, siya namatay if you know him, John Rockefeller. Siya yung unang-unang bilyonaryo talaga. At yung bilyon nun, ay, in comparison today, talagang grabe, di ba? Bookkeeper si Tita May. Bookkeeper siya. Si John D. Rockefeller. Bilyonaryo, unang bilyonaryo. At ang sabi, how much money does it take to make a man happy? At ang sagot niya, just $1 more. It just show and expose the true face of the heart of man.
tunay na pinapakita niya yung kung ano yung mukha ng puso ng tao talaga. Yung pusong hindi naibigay sa Diyos. Yung pusong wala kay Kristo. Yung puso at buhay na ang purpose sa buhay ay mabuhay lang dito sa buhay without thinking the life after this life. It is a heart that wants more in this life but can never be satisfied. Hindi nasasatisfy. Gusto kong basahin natin ang mga verses na ito. 2 verse lang. Basahin natin. 1, 2, 3. Satisfied na ba kayo sa income nyo? It doesn't mean you love money. Baka maliit lang masyado, di ba? But whatever income you have, you need to be thankful. Amen? Dahil pinag-pray mo yan kay Lord, sa ngayon, yan ang binibigay ni Lord, be thankful. Amen? Don't be complainer. Thank the Lord for what the Lord has given you at this time. Kasi kung magiging matapat ka naman sa maliit, ay pagpapalain ka ng Panginoon. Pero kung if you love money, no matter how big is your income or how big is your riches, it is never enough. Sabi ng Luke 12:15, basahin natin, 1, 2, 3. Then he said, beware, guard against every kind of greed. Life is not measured by how much you own or how much. Ang buhay hindi masusukat kung ano ang meron ka. Kahit gaano karami ang meron ka, if you do not know the full life Jesus is telling us, then your life is empty. You will never be full. You will never be satisfied. You will never be happy. If our goal in life is just to have many success, maraming money, wala namang masamang magkaroon ng money. Marami sa Bible na yumaman, pinayaman ng Panginoon. Si Abraham ay mayaman, si Isaac ay mayaman, si Jacob ay mayaman, si David ay mayaman, si Solomon ay napakayaman. Maraming mayaman. No? At of course, yung mga apostles, hindi sila mayaman, pero may mga ibang disipulo na mayaman. Barnabas ay mayaman. No? So, pero si Barnabas ay pinabigay niya yung pera niya. Pinabigay niya yung ari-arian niya, mga sobra-sobra. So, there's nothing wrong about money. The problem is the heart of man. If a man is na surrender to the Lordship of God, Lordship of Jesus Christ, then you will never truly know a life that is abundant. You will understand abundance in the idea of having more money, the idea of having more material things, the idea of having new cars. There's nothing wrong with new car, pero dapat hindi lang yun iniisip mo. Amen? May higher goal, may higher purpose ka sa buhay. Amen? It's not just about money. Although sa totoo lang, pagka nakakita ka ng ng magagandang sasakyan, parang, wow, gusto ko rin magkaroon ng ganon. Sino yung gusto magkaroon ng sasakyan? Hello? Sino gusto magkaroon ng 4 wheels? Bili ka ng 2 bisikleta, 4 na yan. Okay. Gusto mo, walang problema yon. Pero pag nagka 4 wheels na, take note. Huwag kang magre-reklamo. Kasi, papagawa mo yan. Kasi, gagasolinahan mo yan. Di ba? Alam naman, pagka sasakyan mo, pagpe-pray mo lang, hindi mo gagasolinahan. Now, there's nothing wrong about those things, material things. What I'm saying to you is, check our heart. Kaya sabi, beware. Di ba? Sabi dyan, Luke 12:15. Beware, guard. Guardiyahan natin ang ating mga puso. Baka ang ating idea of being full
or abundant is just about money, it's just about material things, and it is really working. The spirit of greed is working in this generation. Totoo yan. Itong henerasyon na ito, puro pera ang iniisip. Puro gala ang iniisip. Gusto ko magkapera para makagala. Wala namang masamang gumala. Pero I tell you, beware. Baka ang puso natin napapalayo. Maski sa akin, sinasabi ko yan. Beware. Now, ano ba yung full life? Full life is about producing fruit. Produces fruits. It is John 15:8 and verse 16, tinignan ko na lang, pinutol ko na lang para mabilis. This is to my Father's glory that you bear much fruits. Gusto ni Lord na kung na kay Lord ka at ang mga tao gusto ni Lord, magkabunga ka. Sabi mo sa katabi mo, magbunga ka. Huwag bunga nga. Okay. That you bear much fruit, showing yourselves to be my disciple. If you are truly a disciple of the Lord, disciple means follower. If you really follow the Lord, then the Lord's desire to you is to bear much fruit. Hindi lang bear fruit. Gusto niya much fruit. Maraming bunga. At maraming iba pang bunga tayong pag-uusapan. Verse 16, basahin natin. 1, 2, 3. You did not choose me, but I chose you and appointed you to go and you might go and bear fruit. Ang ganda ng sinabi dito ni Jesus, pinili ko kayo. Hindi kayo ang pumili sa akin ng una. Wow. Ang sinasabi dito, the initiative of relationship to the Lord, nagmula kay Jesus, nagmula sa Diyos. Ibig sabihin, gusto ka ng Diyos. Ang tanong, gusto mo ba siya? Marami kasing mga tao nagsasabi, gusto niya ang Diyos, pero iba yung sinasabi sa ginagawa. Iba yung pinupuntahan sa sinasabi niyang gusto niya ang Diyos. Hello? Pero dito, napakaganda, I chose you. And it is a proof in the cross of Jesus Christ. Sinabi niya, Lord, forgive them, for they do not know what they're doing. It is a choice by God. He chose you. He's choosing you. Kahit sino ka man, ano man lang yung nakaraan, gaano man kalalim ang iyong kasalanan, gaano man kadilim ang iyong nakaraan, pinili ka at pinipili ka pa rin ng Diyos. The question is, pinipili mo ba ang Diyos? I chose you and appointed you. Ang ganda. Pag sinabing appointed, talagang may kasamang ano yun eh. Parang kung bagas na ano eh, binigyan ka ng role, binigyan ka ng position that is so very important. And what position is that? What role is that? That you may go and bear fruit. That position, the Lord has given us a position and a possession and a place for us to bear fruit. If you are in Christ, you have the capacity to bear much fruit. Kung lahat ng mga nakay Kristo magsabing amen. And if you are in Christ, you have the capacity to bear much fruit. In fact, marami tayong lahat na siguro ay nagbubunga na, but the Lord keeps reminding us, He wants more fruit, much fruit. Hindi lang isang fruit. Ako, hinihintay ko yung magbunga yung atis ko sa taas. Puro bulaklak. Nalalaglag yung bulaklak. Bakit? Kinakausap ko, magbunga ka na. Nakakita ko na maliit. Uy, lumaki ka na. Yeah, kasi tinanim ko eh. Ganon din tayo. Pinili tayo ng Diyos. Hinihintay ng Diyos ang bunga natin. Amen. Nasaan ang bunga mo? May bunga ka ba? Amen. Mamaya, ano pa natin kung ano tong bunga na ito. Praise the Lord. Halika rito. Picture nyo muna kami. Picture nyo muna kami. Minsan lang ito. Bilisan mo. Bilis! Okay. Yan. Ano lang yan? Commercial po.
Yan, bunga. Bunga ng pagmamahalan. Full life. So, gusto tayo ni Lord na you might go and bear fruit. Go and bear fruit. Sabihin mo sa katabi mo, magbunga ka. Yan. Yung iba, bungang araw lang yata eh. Pangalawa, alam niyo yung full life is examined for fruit. Ini-examine ni Lord ang full life. Maybe you think you have a full life, but examine yourself. And the Lord is examining us. Do you have fruit? May kwento na si Jesus Christ, Matthew 21:18-19, basahin natin. 1, 2, 3. Early in the morning, as Jesus was on his way back to the city, he was hungry. Seeing a fig tree by the road, he went up to eat, but found nothing on it except leaves. Then he said to it, may you never bear fruit again. Immediately, the tree withered. Actually, it is done by the Lord. Ginawa ni Jesus ito nung papunta na siya sa Jerusalem. Sabi diyan, early in the morning, Jesus was on his way back to the city of Jerusalem. Pabalik siya. I think he is in Bethany. And pabalik siya sa Jerusalem. Nakati siya ng fig tree, hungry siya. Hungry. Alam niyo, ang ganda ng word na hungry. It tells us that Jesus is truly man. God who became man. Siya ay Diyos na nagkatawang tao talaga. Kasi sabi ng iba, ay hindi naman tunay na nagkatawang tao si Jesus kasi Diyos siya eh. May mga ganong katuruan. Hindi. Tunay siyang naging tao at nagugutom din siya. Katulad natin. Kaya naintindihan niya pag nagugutom na kayo. Kung nagugutom na kayo ngayon, tiisin niyo lang muna dahil walang fig tree dito, okay? Yung fig tree na nakita ni Jesus ay walang bunga. At pagtaas ng walang bunga, sabi niya, sumpahin ka, hindi ka na magkakabunga. Actually, it is also a show of what will happen to Jerusalem. Ito'y pagpapakita na sinasabi ni Jesus sa pupuntahan niyang syudad, sa pupuntahan niyang bayan, itong bayan ng Israel na kung saan napakatagal tinawag ng Panginoon, ay hindi nagbubunga. Hindi tunay na nananampalataya sa Diyos. Kung ilang beses, if you will see the Old Testament, up and down ang buhay ng mga Israelita. Lalapit sa Diyos, lalayo sa Diyos, lalapit sa Diyos, lalayo sa Diyos. Then, nagkaroon sila ng religious system, yung mga Pharisee. They are just religious but no fruit, no real relationship, no genuine relationship with God. That's why the Lord Jesus, sabi niya, wala ka talagang bunga, ikaw, Jerusalem. Yun ay pagpapakita niya na ayaw niya sa Jerusalem na walang bunga. Ayaw niya sa Israel na walang bunga. Kaya sinumpa niya. Nagtaka pa yung sa ibang mga kwento, ibang mga, I think it's in Mark and Luke, ay sabi, nagtaka yung mga alagad. I think dito rin sa Matthew, pag tinuloy mo, na nagtaka, bakit nalanta agad? Nagulat sila. Pero yung pinapakita rito, gusto kong emphasize natin, na si Jesus is looking for fruit. And our life is examined for fruit. It is measured by God for the fruit we have. Ano ba yung merong fruit tayo? Ano yung bunga na nasa atin? Bunga na gawa ng mundong ito o bunga na nagmumula sa Diyos? Bilang mga Kristiyano, I pray personally and bawat isa sa atin. Tayo patuloy na magbunga. Huwag nating hayaan na matigil ang pamumunga natin. Kung nagbubunga ka na, patuloy ang bunga natin. Amen? Hanggang kunin tayo ng Panginoon. Huwag tayong masatisfy na isang bunga lang. Ang bunga ng Panginoon na gusto ay hinahanap ng Diyos sa atin. Jesus looked for fruit. Leaves without fruit. Kung ang isang puno, tinanim ko yung atis ko sa taas eh. Meron akong atis, binili ko yon. 500 ang isa. 2. Isang taon na mahigit. Namumulaklak lang. Kinakausap ko, mamunga ka na. Tapos hinihingahan ko pa, baka mamunga sa aking hinga eh. Mabad breathan, mamunga na.
Hindi, totoo, kinakausap ko yung artist. Kasi tayo rin, ganun din, hinahanapan tayo ng bunga ng Diyos. Hindi lang siya naghahanap ng... Kasi with leaf, yes, maganda. Tuwa ako, may mga... Malif o madahon na yung atis ko. Pero po, hindi ko binili yung atis para magkadahon lang. Di ba? Ang atis, I'm expecting bunga. Nag-i-expect si Lord ng bunga sa'yo. Sabihin mo sa katabi mo, nag-i-expect ng bunga si Lord sa'yo. Not just the appearance of life, but we need to see true life of God sa ating buhay. Nakakalungkot, may maraming religious organization. I hope hindi tayo, pero maraming mga religious group na there is a form of seemingly spiritual life going on. But the truth is, there is no life in it. Walang nakikitang bunga si Lord. I hope, by God's grace, pag tinignan ng Diyos ang puso natin, at talagang inanalyze ni Lord ang buhay natin, sinukat ng Diyos ang buhay natin. Sinusukat niya sa bunga ng ating buhay. Ano ba yung binunga ng buhay mo? Ano ba ang produkto ng buhay mo? Ano ba ang nakikita sa buhay mo? Amen? Ano ba yung puso mo sa Diyos pag mag-isa ka? Amen? Bunga. Pero sa totoo, yung puso mo makikita sa bunga. Hello? Hello? So, let's examine, not just looking alive, but being fruitful, mga kapatid. Now, full life display the fruit of the Spirit. Ito maganda. Pagka full life, madidisplay yung fruit of the Spirit. At alam nyo na yung fruit of the Holy Spirit. Galatians 5:20-23, let us read, but the Holy Spirit produces this kind of fruit in our lives. Peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. There is no law against these things. Tingnan nyo the fruit, pag puno ka ng Espiritu, puno ka ng presensya ng Panginoong Yesus, may bunga ang Holy Spirit. Kaya sabi ko nung last Sunday, my topic is proof of or evidence of being filled by the Holy Spirit. Filled by the Holy Spirit, of course, yung mga nag-i-speaking tongues, napuspos ng banal na Espiritu, praise God. Yung iba, hindi pa nag-speaking tongues, hindi ko pa na tinuro uli ito, yung speaking in tongues, nagsasalita ng ibang wika, no, na hindi naiintindihan. Okay yun, naranasan ko rin yun. Yung iba, yung pag pinagpe-pray, nanginginig. At yung iba, tumutumba, which is okay. Kung naranasan mo yung presensya ng Diyos, ako naranasan ko rin yun. Yung grabe, pag pinagpe-pray ka o kaya nagwo-worship ka, nararamdaman mo, nangingilabot ka, ang pakiramdam mo, napupuspos ka, napupuno ka ng Espiritu Santo. That is good. Kumakanta ka, umaawit ka, ano man ang ginagawa mo sa Lord. Wow! Yung napapawaw ka, napapasayaw ka, I'm filled with the Holy Spirit. Sayaw ka, talon ka, tumatakbo ka sa ano, okay yun. But I don't want just to look at being filled by the Holy Spirit doon sa ganoong mga sitwasyon. Yung nag-speaking tongues, nagpa-prophecy, ang galing mag-preach, ang galing mangaral. Ayoko lang na sukatin natin ang pagiging puno ng Espiritu sa ganoon kasi actually those are gifts of the Holy Spirit. May mga gifts of the Holy Spirit na nag-ooperate pero sabi sa Bible, ako ay nagpagaling, ako ay nangaral, ako ay nagganito. Pero hindi siya kilala ng Panginoon. May gift siya. Kaya ang gusto kong sukatin natin at tingnan natin, paano ang buhay mo na puno na ang nagdi-display sa'yo ay hindi lang yung magaling kang mangaral,
Delikado ako'y nangangaral eh. Hindi lang yung magaling kang mag-share. Diba? Maganda, I'm encouraging every life group leader and assistant life group leader, ipagpatuloy niyo yung pagtuturo niyo. At yung mga member ng life group, praise God sa inyong buhay. Nakikita ko yung inyong mga pagla-life group. Pero it's not just about those things, but the fruit of the Holy Spirit. And take note, sabi, ilan yung fruit of the Holy Spirit? Bilangin nyo nga. 9. And bakit mali yata yung grammar? Hindi S. Walang S. Fruit. Yeah. Kasi alam nyo, ang fruit of the Holy Spirit, parang yan, magandang example dyan ay, magandang example dyan. Fruit salad. Yeah. Ang fruit salad, maraming fruit. Salad siya. Hindi mo sasabihin fruit salads. Pero para siyang fruit salad na iba-iba, pero hindi siya magiging fruit salad kung hindi maraming fruit. Amen? Now, kasi yan ay interconnected. Sa lab, pag sinabing lab, meron kang peace. May patience ka. Kukuha nyo, pag may peace ka, ibig sabihin may love doon. Kaya hindi mo interconnected yan. Lahat ng bawat isa ay meron kaya interconnected. Now, ano ito? I-analyze natin kung meron ka ba. At naniniwala ako, meron ka ng mga to. Sabihin mo sa katabi mo, nang may pananampalataya, sabihin mo, meron ako ng mga yan. Meron akong bunga. Kaya wag mong babalikan. Baka naman mamaya, pag nagagalit yung katabi mo, patience, fruit. Ganun, may mga ganun eh. Alam ko yan eh. Yung bunga. Alam ko kayo eh. Ibabalik niyo sigurado yan. O sabi ni Pastor, bunga. Pagkatapos pati ako mismo, Pastor, bunga. Tumatawa misis ko, may ibabalik sa akin. Sabi mo nga eh. Bunga. Ano itong bunga? Love. I-summarize lang natin ng konti. Tignan natin, let us remind ourselves, itong love. Love is being selfless. Selflessness. Medyo iniba ko yung approach dyan. Selflessness. It is a God kind of love. It's agape. Alam nyo, natural sa atin ang selfish. Di ba? Natural sa atin. Sino dito pagka tumingin ng litrato, unang tinitingnan ay yung katabi, yung kaibigan niya? Hindi yung kaibigan ang tinitingnan. Sino ang una mong titingnan? Mukha mo! Bakit? Ang pangit ko dito. Wala naman nakapansin, ikaw lang. Kasi ikaw lang ang tumingin nun. O kaya, una mo talagang titingnan yung mukha mo. Di ba? Hello? Isang simpleng pagpapatunay na ang tao talaga, sarili talaga, unang tinitingnan. Selfish talaga ang tao. Kung hindi lang sa biyaya ng Diyos. Pero sa biyaya ng Diyos, nagkakaroon tayo ng love. Naiisip na natin yung iba. Dati, sarili lang natin iniisip natin. Di ba? Sabi mo sa tabi mo, sige nga, iisipin na kita. Pag nag-pray ako, hindi na yung sarili ko lang ipagpe-pray ko. Di ba? Sino yung nagpe-pray dito ng iba ang pinagpe-pray? O puro lang ang pinagpe-pray mo, ikaw at ang pamilya mo? Diba? That is love. Pero si Lord, naniniwala ko, binibigay ni Lord sa atin yan, yung love, agape love. Amen? Teaching, hindi teaching. Dahil na ang Holy Spirit nasa atin, kung nasa iyo si Holy Spirit, nagkakaroon ka ng, hindi romantic love lang. Hindi lang yung love ng boyfriend-girlfriend. Di ba? Kundi yung love na very pure, na galing sa Diyos. Amen? Kasi yung love na romantic and worldly love, it's conditional. Pero yung love ni Lord, very, sabi ni Jesus, actually in John 15, no love, walang pag-ibig na katulad ng ganito o hihigit sa pag-ibig na ito. Ang ibigay ang kanyang buhay. Si Jesus, binigay niya ang kanyang buhay sa atin. At ang sabi ng Romans,
Sino ang taong magbibigay ng buhay niya sa isang taong mahal niya, sa isang taong perpekto, sa isang taong mabuti? Of course, meron. Pero sino yung magbibigay ng buhay niya sa isang taong napakasama at napakamakasalanan? Tayo yun. Napakamakasalanan natin, hindi tayo karapat-dapat, but Jesus gave His life for us. That is a selfless love. That is agape love. And that is the love that God wants to see sa atin. Amen? Na minsan kahit magagalit ka na because of the love, amen? You release blessing. Marami pa akong pwede sabihin, pero kayo na mag-research dyan. Tignan nyo yung sarili natin. Maganda yan. Joy! Basahin natin yung Joy. Bakit wala si Joy? Hi, Joy! Nanonood ka ba? Bakit wala ka? Talagang kinall out kita. I love you. Joy. Joy, ano ibig sabihin ng joy? Grounded in God's presence and confidence. Alam niya, yung nakokontento ka, may masaya ka, hindi ka nalulungkot sa kahit hindi ganun kalaki ang sweldo mo. Of course, you want to grow your sweldo. Gusto mo mag-increase ang sweldo, mag-increase ang iyong finances. That's not a problem. Pero kung nandun ka pa lang, masaya ka pa rin. Amen? Amen? Kontento ka, masaya ka. And joy that is not based on what is happening outside. It is a joy that is inside of you that comes from the Lord. Ang Philippians epistle, makikita nyo, pag binilang nyo yung word na rejoice at joy, napakarami sa Philippians na ang punong-puno ng kagalakan si Apostol Pablo, sabi niya. Sinulat niya yon nung siya ay nakakulong. Prison epistle ang tawag sa Philippians. Sa Philippians. The Greek word is kara. Joy, kara. Sabi niya, puno siya ng kagalakan, pero nasa kulungan siya. Why? Because his joy is not about what's happening outside. His joy is inside, that is from the Lord. Kaya kung ano man nangyayari sa buhay mo, marami ka problema, there's still joy in your heart. Amen? Kaya may kanta eh, I got the joy, 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 joy down in my heart. Down in my heart, down in my heart, I got the joy, 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 joy down in my heart. Ano susunod? Down in my heart to stay. Wala, malata ko. So pag nandiyan ang presensya ni Lord, you will have the joy. And the joy of the Lord is our strength. Yeah? Lalakas ka pag masaya ka sa Panginoon. Amen? Kahit wala kang pera, kulang ang iyong budget. You know what? Condolence kay Melody, if she's watching, she's listening. Umuwi siya from Korea. Dati siyang song leader natin at head ng teacher natin sa children dati. Lumaki yun, college days, nandito siya sa atin. Namatay yung tatay niya. So mamaya pupunta kami, those who know Melody, ay kung gusto niyo sumama sa amin after the service, after lunch, punta kami. Bakit ko ba nasabi si Melody? Bakit ko nasabi si Melody? Si Melody, praise God, I'm proud of her. Papastora siya sa Korea, sa Filipino group. Nagatob siya, amen? Sa Korea. At alam niyo kung saan sa Korea? Kung alam niyo yung palabas na Jewel in the Palace, yung mga medyo matanda na, si Jang Jum, yung first women doctor ng Korea, South Korea, ay doon siya nakatira sa lugar na iyon. Saan yung lugar na iyon? Nalimutan ko yung lugar eh, pero doon siya. Now, bakit ko nasabi si Melody? Eto, nung ikinakasal si Melody, biyudo po ako noon. Maliit pa si Sam. And it so happened, nung ikakasal si Melody, dito lang sa Makabling.
Nakatira kami doon sa Paraiso Building. So puntahan na yung mga kapatiran, ikakasal na siya. Ako ang magkakasal. Wala naman may motor ako noon, pero wala akong... So, nag-jeep lang ako, papunta sa Makabling, naglakad lang ako. Nakabarong ako. At alam niyo, nung kinasal ko siya, at that time, it so happened na malayo na sa linggo naubos na yung allowance ko. Ang pamasahe ko, yun lang ang pera ko. Pagkatapos, naalala ko noon, si Sam, maliit pa, nanghinang pambili ng something kasi may mga kabataan doon, may mga bata na kasing nagbilihan ng something. Wala akong pambili. Nagbigay si Ate Baby. Natatandaan mo yun? Ha? Oo, natatandaan niya. Ate Baby, hindi ako nahiya kay Ate Baby. Bigyan mo nga, inanak mo. Binigyan niya. Pero masaya ako at that time. Pag naisip ko lang, hindi ako nalulungkot noon. Kahit at that time, wala akong budget. Tapos nung umuwi, nakisakay lang ako. Wala akong pamasahe. But I got joy down in my heart. Amen? Amen? Kung dumadaan ka sa gano'n na minsan may pagsubok ka, hindi yan forever, kapatid. Sana yung love life mo forever. Tanong mo nga, forever ka na ba? Sana. Yeah. Sana forever na yung mamanugangin ko. Oh. Sabi ko, magpakasal na kayo. May trabaho naman na yung girlfriend mo Sorry, nakita kita. Actually, what I'm saying is, maybe it's a product of joy. Di ba? The Lord is good. Amen? Walang pakagala natin si Lord. Joy in my heart. Amen? Kantayin nga natin yon para sumayo tayo. I got... Oma, tayo. Sumunod ka in Jesus' name. Halika, tumayo ka. I love you. Sige. Ikaw nakakaalam I got joy. I got that joy. More. Joy down in my heart. Down in my heart too. Wala ako sa tolo to stay. Amen? Palampakan natin si Lord. So, it's a fruit. Alam niyo ba ng church, sino yung pumupunta rito pag pumunta rito, sumasaya? Sumasaya ba kayo pag pumunta rito? Napapangiti ba kayo pag pumunta rito? It means there is joy. Amen? In the house, there is joy. Of course, minsan naiiyak tayo, pero may mga tao kasi pag pumunta sa church, gusto nila laging naiiyak. Puspus ka pag umiyak ka! Hindi ganun ang church na tayo. Umiiyak-iyak din naman tayo paminsan-minsan. Pero ayoko lang iyak ng iyak. Mas gusto ko yung tawa ng tawa. Ano yung mas malaki ang dating? Yung tawa ng tawa, mas mukhang murit. Yung tawa ng tawa o yung iyak ng iyak? Ha? Pareho rin, Pero mas gusto ko yung tawa ng tawa. Masaya. Wala naman kasi dito sinabing the fruit of the Holy Spirit is always crying. Alam, may mga Kristiyano kasi mahilig mag-iiyak. Pero maganda yung umiyak ka, praise God. Naiyak ka sa tuwa. Praise God, salamat. O kaya umiiyak ka dahil sa problema, binigay mo sa Lord, tapos maya-maya tumatawa ka na kasi nagkaroon ka ng pag-asa nagmumula sa Diyos. Amen. Hindi yung puro, kadrama. Lalo na pag tumatanda na ako, ayoko na ng drama sa buhay. Ang dami kong drama sa buhay Kinuwento ko nga kay Tintin nung kahapon Pastor, grabe naman pala yung pinagdaanan mo. Ay talaga, walang sinabi si John Lloyd. Totoo. Walang sinabi si yung Tisoy, si Alden. Wala sinabi si Alden. Sa drama ng buhay ko.
Peace. Basahin nga natin. Tranquility. Not the absence of storm, but the presence of God in the storm. Pagka yung peace, galing lang sa akin yan, yung definition na yan. Pero nababasa ko rin. Pag may payapa ka, kasi may nag-drawing daw yung kapayapaan. O mag-drawing kayo ng kapayapaan, nag-drawing, payapang-payapang lugar. Yung isa. Yung isa nag-drawing, talagang napakagandang scenery, payapa. Pero yung isa nag-drawing ng isang falls na napakalaki. Pagkatapos merong ibon na nakatungtong, isang ibong maliit na nakatungtong sa isang sanga, at yung ibon ay nakaupo at umaawit. Tumutwit-twit-twit. Tweet-tweet-tweet-tweet-tweet. Tweet-tweet-tweet. Sabi ng ibon. Tweet-tweet-tweet-tweet-tweet. Tapos, sabi nung tubig. Nandun siya. Pero, tweet-tweet-tweet-tweet-tweet. May kapayapaan siya. Because peace is not about what's happening outside you. It's not the typhoon outside. Basta ang malaga, kasama mo yung mas malaki sa typhoon. Amen? Mas malaki sa storm ng buhay. Si Jesus. May peace ka. Tranquility. Amen? Alam nyo, marami akong pwedeng ikwento dyan eh. Kaya lang, because of lack of time, so peace. May peace ba kayo? Amen. Kaya, huwag niyong ibabalik sa katabi niyo yan, ibabalik niyo sa sarili niyo. Pagka medyo naliligalig ka, ano man ang nangyayari sa buhay mo, peace. Amen? Kahit ako, naranasan ko kasi, ilang beses ko lang kinuwento sa inyo, sa ICU, sabi ng doktor, pwedeng may stroke ako, pwede akong matigok. Kasi, ang heart rate ko, ang pinaka normal, dapat 100 lang ang pinakamataas. Ang heart rate ko ay umabot ng 170, 160 something, 65. Umabot ng 165, nakaupo lang ako, nakahiga ako. At sabi ng doktor, wag ka nang tatayo. Humiga ka na lang, sir. Kasi pwede kang Tapos tinatanong ako ng mga nung dinadala na ako sa ICU. Dinala na ako sa ICU, tinatanong ako ng mga nurse, "Sir, ano pong sakit nyo?" Sabi ko, "Marupok ang puso ko." Sila pa yung nagtawa. Ibig sabihin sa puso, sabi ko, "Marupok ang puso ko." Tawa sila ng tawa. Pero ang totoo, anytime pala pwede nang matigok. Sabi ko, nung nakahiga ako, kwadrado ICU kwadrado, puro puti. Naghahanap ako ng gagamba. Ang hirap pala sa ICU. Tapos tinitignan ko yung tubo. Binibilang ko yung patak. Na-ICU na ba kayo? Ha? Tapos pagka minsan biglang, tut. Sumusobra yung bilis ng aking, nakahiga lang ako. Mga nurse, alam niya yan. Tinititigan ko ganyan. Tapos tinitignan ko yung tignan niyo yung wall. May mga parang balat-balat, di ba? Tinitignan ko parang may mukha. Ay, may mukha ni Jesus. Sambahin ko kaya ito. Totoo. Ay, may mukha. My point is, in the middle of that, sabi ko, Lord, kunin mo na ba ako? Nagpipray ako, actually. Pero wala akong, ito totoo, wala akong naramdamang pag-aalala. Sila nag-aalala. Mawawala na siya ng poging tatay. Mawawala na siya ng poging asawa. Wala na siya makikitang tulad ko. Mawawala na kayo ng pastor na, makakaroon pa rin kayo ng pastor. Pero, truly, I have the peace. Kahit nandun ako. I don't know. Sabi ko, Lord, ito na ba yun? Last minute na ba to? Totoo, nakipag-usap ako sa Diyos. Pero in my heart, the Lord is talking. Actually, the Holy Spirit is talking to us. Somehow, in my heart, meron akong na, hindi pa.
Dami pang aayusin sa buhay mo. Parang gano'n. Dami ka pang gagawin. Ay, praise God. Hindi pa. So, that was 2019. 2026 na. Amen? So, if your heart is in turmoil today, I tell you, have the peace of the Lord. Sabihin mo sa katabi mo, peace be with you. Amen? Alam niyo, yan yung part sa Catholic Mass na gustong-gusto ko. Yung sasabihin, peace be with you. Sige nga, ulitin natin. Peace be with you. Amen. Ang sarap sabihin, di ba? Peace be with you. Susunod na fruit. Patient. Hindi pasyente, ha? Patient. Sa ibang word, long-suffering. It's an attitude while waiting for good to come. It's not just waiting. Oh, di ba pag naghihintay ka, pag may hinihintay ka, oh, patience, patience, pero reklamo ka na reklamo. Hindi patience yon. Napipilitan ka lang dahil wala ka talaga magawa. Pero ang patience ay your right attitude while waiting for something to become good. Ano man yung sitwasyon mo, hinihintay mong gumanda, dapat maganda yung attitude mo. Hindi ka complain ng complain. Bagkus ikaw ay nagpupuri sa Diyos. Lord, darating na. Thank you, Lord. Hallelujah. Amen? Lord, pinag-pray ko to eh. Lord, yes, tulungan mo ko. Hinihintay ko yan. Darating yan, Lord. Amen? Ano yung hinihintay mo sa Diyos? Nahihirapan ka ngayon at nagpe-pray ka, Lord, matapos na itong kahirapan ko ito. Lord, ma-overcome ko na. Lord, dumating na yung aking trabaho. Lord, dumating na yung aking hinihintay na job offer. Lord, dumating na yung aking boyfriend. Dumating na yung aking girlfriend. Dumating na yung aking asawa. Ano man ang hinihintay mo? Lord, dumating na yung kagalingan. Ano man yon? While waiting, what is your attitude? Amen? Be patient. Have the right attitude. And you can have the right attitude while waiting when you worship God, when you connect to the Lord, when you praise Him. Lord, you are greater than this situation. Amen? Mas malaki ka dito sa sitwasyon na ito, Panginoon. And of course, again, kaya fruit salad dito, nandun yung peace, nandun yung love, hindi pa rin, kahit na hirap-hirap ka, hindi nawawala yung love mo dun sa kapwa mo, na kahit naghihintay ka, hindi nawawala yung patience at yung love mo. Kasi minsan there is tendency pagka ikaw ay naghihintay at medyo mahirap yung sitwasyon mo, madali ka mawala yung love. Hello? Hello? Ang dali mo magsalita ng, kaya nga may kasabihan ay, totoo naman ito, hurting people hurt other people. Pero kahit if you are in the Lord, dahil meron ka ng bunga at lumalaki at lumalago na ang bunga mo, may patience ka, kahit you are hurting inside, your attitude is still okay. Hindi lumalabas yung pangit sa bibig natin. Amen? Hindi tayo nagmumura. Although minsan talagang maraming pagkakasala ang mga driver dito. Lahat ng driver. Amen? Hindi naman tayo nagmumura, pero, ano ba itong driver na to? Itong nagmumotor na to, nagmumotor. Ayusin. Maski basta tayong lahat ng driver. Amen? Yung mga bagong driver. Ayan. Ano, Sop? O, sabi ko pangalan mo, Sop. Bagong driver, 2 weeks old driver. Amen? Grabe, dumaan dyan sa iskinita natin, parang S-Lex eh. Love you. Dahan-dahan, anak ha. Nagpe-pray ka namin. Patient. Susunod. Bakit ganyan ang pagkakaano ko? Kindness. Nagkaano-ano na. Being friendly, generous, and considerate. Hindi ko nabura yung toward others, often putting needs before one's own. Yan. So, mabait. Sino yung katabi nyo ba mabait?
o mukha lang mabait, pero nangangagat? Ha? Madali na yan. Di ba? May mga tao na napakabait, yung pag inano mo, very friendly, di ba? No? Nung minsan nagpunta ako diyan, binibilhan ng pagkain ng isda. Pagtingin ko, may bagong isda. Diyan, pet shop. Nakangiti ako. Tapos nakatayo yung bagong tindero. Ano yon? Ewan ko. Siguro wala rin ako sa kondisyon kasi hinihingal ako. Sabi ko, saglit lang, tumitingin pa ako eh. Yun ang sagot ko. Tapos na-realize ko, mukhang mali rin ang sagot ko eh. Tapos sabi ko, bata eh. Sabi ko, bro, pasensya ka na. Sabi ko, yung ano, ang ano kasi ng ano mo eh. Ako rin eh, mali yung ano eh. Sorry o bati na tayo sabi ko. Nag-sorry ako. Sana huwag ka magagalit. Sabi ko, hindi naman ako galit eh. Sino yung ganon? Galit ka ba? Hindi ako galit. Hindi nga eh. Sino yung ganon? Ayaw umamin. Mga sinungaling. Goodness. Moral excellence and integrity in character. Actually, halos magkapareho ang kindness and goodness. Pero yung goodness, ito yung, minsan kasi may mga kindness na hindi maganda. Being friendly, so much friendly, ayaw mo nang magsabi ng tama kasi gusto mo maging mabait. Yan yung medyo balance dyan. Okay? Moral excellence yan eh. Integrity in character and action. Now, faithfulness. Tingnan natin sa word na reliability. Sa Tagalog, ano yung Tagalog ng reliability? Ano? Maasahan. Tanong, maasahan ba kita? Maasahan ka ba ng Diyos? Sabihin mo sa katabi mo, maasahan ba kita? Anong sagot? Ha? Anong sagot? Talaga? Si Lord maaasahan. Pero maasahan ka ba? Dapat maaasahan tayo. Pag sinabi natin, yes, pastor, yes. Yung yes natin, yes, di ba? Pag sinabi natin hindi, hindi talaga. So, may the Lord continue. Ang hirap niyan. Nainip na ba kayo? Lapit na ako matapos. Gentleness, humble spirit, showing humility and compassion toward others. Tame strength. Alam niyo, ibang definition ng gentleness is strength under control. There is this illustration or an idea of where a beast or a horse, a wild horse became tame. Ang wild horse, hindi masasakyan. Hello? Di ba? At yun ay tinitrain para masakyan. Ang wild horse, pag sinakyan mo, ihalaglag ka niyan. Kaya ang tinatawag doon, pag yung wild horse, sinasabi nila, pag tinitrain yun, binibreak nila. Yun ang term nila. Pag na-break na, na-tame na. Ibig sabihin ng tame, maamo na. Pwede nang sakyan. Yung wild horse, makita mo, tumatalon-talon na gano'n, ang lakas niya. Hindi ka talaga tatagal doon sa ibabaw ng horse. Yung strength niya, grabe, kitang-kita mo yung strength niya. Pero yung horse, pag na-tame, it doesn't mean the strength is no longer there. Ibig lang sabihin, yung strength ay na-tame. Alam na kung saan gagamitin. Hello? Bawat isa sa atin, may strength. But as we grow in the Lord, we need to understand where and when to use our strength. Sa totoo, kahit gano'ng kaisip mo na ikaw ay mahina, may lakas ka. Ngayon ang tanong, saan mo ginagamit yung lakas mo? Saan mo ginagamit yung talent mo? Saan mo ginagamit yung mga binigay na resources ni Lord sa'yo na strength mo? Is it tame? O ginagamit mo sa malakas ka talaga sumigaw, talagang kumakasigaw ka sa bahay? Masigawan mo yung anak mo, okay lang naman, minsan masigawan yung anak mo, mahuhulog na eh. Mahulog ka na, okay lang yun. Pero yung kada araw-araw, maya't maya, ang ano mo, sigaw. Wala naman sigurong ganito dito, no? Wala na? Mabait na tayo? Amen. Yung iba talaga naman. Pero naniniwala ako pag naboborn again ang tao, pati yung aso natutuwa. Oo.
Kasi nung araw ako, although mahilig ako sa aso, pero may panahon na pag nakakita ako ng aso, sinisipa ko yung aso. Kasi may panahon na ilang beses ako nakagat ng aso. So pag nakakita ko ng aso, lalo na nung nasa LBC ako, pag nakita ko ng aso, hinahabol ako. So ang ginagawa ko naman, may dala akong pamatpat. Ganon. O kaya, bisa pag malapit na, pero pag talagang nagsisi ka na at na-born again ka na, pati yung aso matutuwa sa'yo. Tanungin mo yung katabi mo, masaya ba ang aso sa'yo? The point is, kahit yung mga hindi maayos ang ugali, kahit santong kabayo, banal na aso, matutuwa pa rin sa atin. Amen? Ibig sabihin, kahit sino man yung tao, because we're gentle, we know how to handle our strength and where to put our strength. Amen? Yung pananalita natin, alam niyo yung pananalita is strength, pero nagiging gentle na tayo. Yeah? Amen? Last, self-control. Ito, kilala niyo ba si Laura Branigan? Sino nakakakilala kay Laura Branigan? Laura Branigan. Kaedad ko. Sino pa? Yung kumanta ng, you take away my self-control. Alam mo yun, Lolay? Ibang klase yung kantang yun. Kung ano ba naman yung babaeng yun? Sexy. Pasensya na sa word. Provocative. Tapos kakanta siya, you take away my self-control. Pero iba na ngayon, no? Yung mga bini, no? Parang natural na lang ngayon yung, no? Mas grabe pa ba yung pala? Pero si Laura Branigan, yung kanta niya, take away my self-control. Kahit sinong humarap sa'yo, dapat may control ka. Amen? Pero hindi natin magagawa yan sa sarili natin. Yung self-control, hirap. Pero binibigyan tayo ng self-control ni Lord. Bunga yan ng Espiritu. Amen? Hindi mo bunga yan. Kaya kailangan na kay Lord tayo. Self-control. Kontrolin natin. Again, fruit salad ito. Habang nagko-control tayo, may gentleness. Habang nagko-control tayo, may love. Habang may nagko-control tayo, may gentleness. Amen? Nandiyan ba kayo? So may the Lord help us by His grace, self-control. Ang tanong ko, ano ba ang dapat mong kontrolin sa buhay mo ngayon? Marami. Di ba? Restraint over one's desire. Yung restraint, pigilan mo yung desire mo na hindi tama o hindi pa napapanahon. Desire or behaviors that are not right. Particularly yung mga tukso, facing temptation. Di ba? Let us control ourselves. Amen? And reality, lahat tayo ay may iba't ibang klase ng temptation. Hindi ka Kristiyano pag walang temptation sa'yo. Oo. Pag sinasabi mong walang temptation sa'yo, hindi ka na tinutukso. Nasa tukso ka na. Di ba? Ha? Hindi ka na kailangan tuksohin kasi nasa kasalanan ka na. Pero kung tinutukso ko, yung tukso, dumadaan sa'yo, tukso yun eh. Pero you need to not grab that temptation or that desire. You have control because of the Holy Spirit. Tutulungan ka ng Holy Spirit. Lord, at minsan yung control, kailangan takbo ka, palayo. Katulad ni Joseph, the dreamer. Nung tinutukso siya nung si Mrs. Potiphar. Diba? Tumakbo siya. Kaya sabi ni Pablo kay Timoteo na isang batang pastor, takbuhan mo ang mga tukso ng kabataan. Alam niyo yung mga kabataan? Mga kabataan, lahat ng kabataan magsabing amen. Walang kabataan dito? Senior citizen kayo? Lahat ng kabataan? Ayan. Mas maraming tukso ang kabataan. Yun ang totoo.
Sa mga matatanda, konti na lang ang choices niyan. Pero yung mga kabataan, ang daming choice. Oh, pag bata ka, maganda. Dami mong pagpipilian eh. Di ba? Ito ba? Ito ba? Ito ba? Kaya sa kabataan, hindi ibig sabihin walang choice. Sinabi ko mas maraming choice ang kabataan. Yung mga katandaan, hindi naman ibig sabihin walang choice. At walang tukso. Kaya dapat, let us allow the Holy Spirit to cultivate the fruit. At isa doon ay yung self-control. Tulungan tayo ng Diyos. Ito na yung uli. Full life required connection. Kung gusto nating magkaroon ng bunga, kailangan ng connection. John 15:4, remain in me, I also remain in you. No branch can bear fruit by itself, it must remain in the vine. Neither can you bear fruit unless, sino yung me? We need to remain in Christ. We need to remain in the Holy Spirit. If we are to have fruit, remain in the Lord. Kaya kailangan natin yung Word of God, kailangan natin ng fellowship, kailangan natin ng patuloy na manalangin, mag-devotion, mag-life group, and patuloy na, Lord, tulungan mo ako. Amen? At yung Spirit of the Lord will help us to bear much fruit. Yung karakter ni Jesus makikita sa atin. At sa totoo, pag yung karakter ni Jesus nakikita sa atin, nagkakaroon din tayo ng bunga, na bunga na kung saan ay makakapagdala din tayo ng kapwa natin. Actually, hindi naman laging sa church natin nadadala, pero makakapag-share tayo, makakapagdala tayo ng tao sa Panginoon. Amen ba? So, tatapusin ko na doon. Full life requires connection. Ito yung pinakamahalaga, pero ito yung pinakamaiksing sasabihin ko. Huwag kayong tatalikod sa Panginoon. Huwag kayong tatalikod sa church. Meron akong naririnig na, hindi naman ako tumatalikod sa Diyos eh. Pero hindi ko nakikita sa church. I tell you, that is a very dangerous thing. Maaaring ang hindi ka umaalis sa Lord, pero hindi ka nag-church. Pero manlalamig ka, kapatid. At hindi mo ma-check yung sarili mo, at walang mag-check sa'yo. Walang magre-remind sa'yo. The church, binuo ni Lord ang church, people who are imperfect, but filled by the grace of God, para tayo ay magtulungan sa pananampalataya, magtulungan upang tayo ay mamunga sa pananampalataya. Amen? Kaya, stay connected kay Lord, stay connected sa church, stay connected sa life group nyo, stay connected sa Bible, stay connected sa pagdidevotion. And it's good to have a church. Kasi hindi ako naniniwala na ang isang taong tinawag ng Panginoon walang church. Kung ayaw mo dito sa church na ito, then dapat may church ka, di ba? Or kung hindi ka na pwede sa church na ito dahil lumipat ka, dapat may church ka. Kaya nga, kung hindi nakakapag-church, sabi ko, yung mga naka-abroad, umattend kayo ng online. Di ba? Kasi mahirap yung hindi nakikinig, hindi nakakarinig ng salita ng Diyos. You need to have a church. Because the church is the body of Christ and the head is Jesus Christ. And if you are the body of Christ, then nakakonect ka sa head. So stay connected and the fruit will continue nalalago. Alam nyo, pagka nakakonect tayo sa Panginoon, makikita na bumabait tayo, bumubuti ang ating buhay, pinagpapala tayo. At mangyayari nga yung sabi ni Jesus, kasi sinabi niya yon, I have come to give you life, life to the full. Amen? Dumating ako upang bigyan ka ng buhay at buhay na puno at kasiya-siya. Magpatuloy tayo sa Panginoon. Amen? Palakpakan natin sila. So, ayan yung summary. Let us all rise up. Isang oras na ako eh. Sa totoo, minsan sumasabit ang ating mga bunga. Minsan nalalaglag. Amen? Sino minsan dito lumalaglag ang bunga? Totoo yan. Pero, huwag kayong malungkot. Mabuti ang Diyos. Amen? Manatili tayo sa Panginoon, kumonect tayo sa Panginoon, mahabagin ang Diyos. At hayaan nyo na ang bunga,
Alam niyo, pag nandiyan ang bunga ng Espiritu sa atin, kahit ano yung meron tayo, nagiging masaya tayo, kontento. Nagiging puno ang ating buhay. Plus, plus, plus na lang yung mga pwedeng mangyari sa buhay mo. Amen? Yung mga lahat ng mga material man yan o anumang nangyayari sa pamilya mo na maganda. But the best na mangyari sa atin, the fullness of the Holy Spirit, nakikita sa pamagitan ng bunga. Let us all bow down. Close eyes. Let us pray. Lord, salamat po for reminding us that full life is not about money. Although, yes, we need money. We need resources. We need to grow our financial wallet. But Lord, these are nothing. It cannot satisfy us. Only Jesus can satisfy us. Father, only you can satisfy us. And only you can give us fruit that remains. So this morning, Lord, we ask forgiveness, we ask for cleansing, and we ask the Holy Spirit. We abide in you, Lord. Kami kumokonekta sa iyo at gusto namin magkaroon ng bunga upang ikaw ay maluwalhati sa aming buhay. Sa aking mga kapatid na nandito, thank you, Lord. Patuloy na hinuhubog mo kami. Sa aming mga karupukan, kahinaan, salamat, binabago mo kami. Salamat, Panginoon, pinapatawad mo kami. Salamat, pinabubuti mo kami. Thank you, Lord. I bless my brothers and sisters. Every blessing upon blessing, katulad ng sabi mo na abundant life, full life, more than we ask, more than we imagine, let it flow to your people, Lord. So that we may say, indeed, in our testimony, you are the God of blessing. So once again, all glory belongs to you. Blessing to my brothers and sisters, even those who are watching. In Jesus' mighty name, all the people of God say amen. Amen and amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Tutugtog? Ate? Kailangan ko ibig mo, o Diyos sa buhay ko ito. Ang kagalakan mo ay kalakasan ko. Ikaw ang nais ko. Ikaw lamang ang pupurihin. Ang pangalan mo'y dadakilain. Wala na sa'yong maihahambing. Ang awit ko iyong dinggin. Langit ang aking nadarama. Sa tuwing kapiling ka, ang puso ko'y sumisigla. Kapag sa'yo'y sumasamba. Nawala naman ang espiritu. At least masaya tayo. Di ba tayo ka si Jeff at saka si Hasmin. Happy anniversary kay Jeff at kay Hasmin. Yan. Sama ka dito? Sige, let's pray. Let's pray. Heavenly Father, salamat Panginoon na napakabuti mo sa amin. Thank you Lord for the opportunity na kami makapagkaloob sa iyo. Panginoon, itinataas namin ito sa iyo bilang aming papuri at kiniklaim namin ang iyong salita. Nabubuksan mo ang durungawan ng langit at kami pagpapalain higit pa sa aming inaasahan. Panginoon, we declare blessing upon blessing sa bawat isang nagkaloob na ito. We declare good health, good relationship, and abundance sa bawat isa. Lord, itinataas din namin si Hasmin at si Jeff. Patuloy, Lord, na ikaw ang maging kalagitnaan ng kanilang pagsasama, Panginoon. We pray for good health, for your provision sa lahat ng kanilang pangangailangan. Yes. Maging sa mga bata, Panginoon. Salamat po in Jesus' name. Amen. And amen. Ayan. So, it's third Sunday. Amen. Ano gagawin? Birthday celebrants tayo. Bago malimutan. Amen. Bago po yung birthday, pasensya na. Baka malimutan kasi.
Gusto niyo na pong masimentohan yung parking natin? Gusto niya? Ayon sa estimate ni... Nasaan si Tita? Tita Alice? Ay, nasa labas. Pabayaan mo lang. Ayon sa estimate ni Tita Alice, ay around mga more or less 50 cement bag para masimentohan niya. At of course, mayroon pang graba, mayroon pang buhangin, mayroon pang labor. So, yun po ang ano niya. Oh, ayan. Mga magkano ang ano natin? Cost natin? 50, 55. Ayan. Sige. 50 to 55,000 yung gastos, mga ano. So kami pong, yung life group ko po, sila, yung ilang mga kalalakihan, ay sinabi ko na una sa kanila kasi, ano, nag-pledge na sila, no? Parang nasa 50 na yung pledge na semento, no? Oh, pero hindi pa iilan pa lang yung naging monetary conversion nun. So pinapaalalahanan ko yung mga nag-pledge doon sa life group ko. Ako ay nag-pledge din. Sinasabi ko, sinasabi ko hindi para ipagmalaki. Meron ring nag-pledge ng ano ganito. Nag-pledge ako ng 10 na semento. Ngayon, kung magpe-pledge ka ng semento, gusto mo ba dadalhin mo yung semento rito, bibili ka at dala mo ganun. So, ang ginawa namin, siyempre, pineg namin na tig 300 yung ano, yung semento. Tama ba? Oo, pineg namin 300. So, may mga nagbigay na ng 3,000. So, actually, yung pledge hindi yung actual na pinadala sa GCash, ay umabot na ng 50 semento. Mahigit pa yata eh. Oh, kung sosobra man yun, marami pa sisimentohan sa taas. Okay? Pati yung ano, papasimentohan natin eh. Kita nyo yung humps natin? Ay, hindi pala humps yun, waves. Sisimentohan natin. So, yung pledge na yun. So, now sinasabi ko sa inyo to, kasi gusto kong mag-second lab offering for that project. Okay? So, ito ay hindi pilitan. Baka ikaw ngayon ay gipit, okay lang na hindi ka magbigay. Pero kahit gipit ka, gusto mo magbigay kahit isang sakong semento or gusto mo kalahating sakong semento, ibig sabihin, kung 300 yon, 150. O kung gusto mo 1/4 na semento, magkano yon? Alang-alang bibili ka ng 1/4 sa ano, dalhin mo rito. O di, anuhin mo na lang sa... Ang point ko is, I'm just encouraging you to be part of this project. Amen? Kahit estudyante ka, gusto mo magbigay ng piso, okay yon. Ngayon, kung wala kang maibigay, maghalo ka na lang. Amen? Ano lang yon? Ang point ko is, if you want to help, whatever way you can. Amen? That's the point. So, kasi iisa tayo, gagamitin natin yun. Baka naman sabihin, hindi naman ako, wala naman ako sasakyan. Eh kung magkasasakyan ka, di ba? So, sabihin mo, Lord, kahit wala pa ako sasakyan, gusto ko yung parking ayos na. Para pag nagkaroon ako ng sasakyan na BYD, okay na okay. Di ba? Oh, okay ba? So magsa-second lab offering tayo, nakahanda na, talagang magagaling yung mga ano natin. So, mag-second lab offering tayo, yung masaya, hindi yung parang punerarya. Yung masayang tugtog, habang tumutugtog, mag-second lab offering tayo para sa ating parking. Yan. Okay ba yan? Sino yung masaya? May bunga. Yan. Buhangin yan, buhangin. Tsaka graba. Ikaw ang nais ko, ikaw lamang ang Chicas po, pwede. pupurihin. Ang pangalan mo'y dadakilain, wala na sa'yo maihahambing. Ang awit ko iyong dinggin. Langit ang
Pwede rin po kayong mag-send sa GCash account yung mga gusto pong wala pong dalang cash ngayon or gusto pang mag-send. Pwede pong mag-send. Pero paano lang po, pa-inform lang po ako kapag kami nag-send po sa GCash para maihiwalay na po natin. Ano po? Kasi gamit ko din po kasi yung GCash na yan for my personal. So, i-ano lang po natin, minsan yung mga clients ko biglang nagsisend. Para lang po alam namin kung ano po yung para sa church. Po. Pwede rin naman po sa bank account ng church, yung katulad, yung ginagamit po natin for tithes and offering. So, sino ba ang gustong magtayo nito? Dali na, para mapag-pray. Ayan na, si ate. O, sinong kasama ni ate? Ayan na, tumayo na si Sop. Ayan. Yan, sige, let's pray. Okay, let's pray. O sige, ikaw na mag-pray dahil gusto mo ring itayo. Salamat, Panginoon, sa mga nagkaloob nito. Panginoon, pagpalain mo po ito. Ito po ay para sa iyo, Panginoon. At ganoon din po sa lahat ng mga nagbigay, Panginoon. Ibalik mo po sa kanila siksik, liglig at umaapaw na pagpapala. In Jesus' name. Amen and amen. Blessing kay Sok at kay ate sa kanilang mga challenges sa exam at sa trabaho. Yan. So, third Sunday, katulad nga po ng sinasabi. Oh, happy birthday tayo. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Maligayang bati, maligayang bati, maligayang bati. Si Sop, si EJ, si Tuta, ayan. So, pati note ang text. Sinong magpe-pray? Ha? Ay, Tita Jing, halika, pag-pray mo sila. Pag-pray mo yung mga birthday celebrations. Practice yan. Let's pray. Lord, salamat po at sa buhay ng mga kabatirang itong nag-celebrate o nag-celebrate ng kanilang birthday this month. Speak blessing sa buhay nila, lalo't higit, Lord, ang malusog na pangangatawan mula ulo hanggang paa. Bless them, O Lord. And we pray, Lord, kung ano man po yung mga dalangin nila, personal man na nasa puso nila ay tinataas ko po sa inyo ang mga kahilingan nila. Lord, higit ay lalo pa silang mag-grow spiritually and gamitin nyo sila sa iyong ubasan. May mga ministries na po sila na kinabibilangan, but Lord, I pray, ikaw po ang higit na nakakakilala sa kanila, nakakasaliksik ng puso nila. Marami pong salamat. Patuloy mo silang gabayan sa kanilang buhay, another year na pagkilala sa iyo, pagsamba sa iyo, at pagsuserve sa iyo. Salamat po sa buhay nila. Patuloy mo silang ingatan, and yung buong family nila, Lord, ay pagpalain mo. Salamat po, ang papuri ay sa iyo po lamang. In Jesus' name, Amen. And then, syempre, happy anniversary. Syempre, si Hasmin at si Jeff, ayun. April 5. Meron pa po bang may anniversary dito ng April? Ay,
si Brother Biner at si Jane. Anniversary din daw nila ngayon. April 10, si Biner at si, Mahal, ikaw na mag-pray ng mga anniversary, Dito po tayo ulit. Tabihan mo si Brother Biner. Praise. Dito kayo. Bilis. Nagmamadali. Baka magbago pa ang mga isip. Ay, inaanak ko to. Kinasal ko. Ito yung unang-unang kong kinasal. Lahat ng nakalista dun sa programa, binasa ko. Ang tagal ng kasal. Yan. Okay pa naman. Kaya pa. Kayo, okay pa naman. Kayang-kaya pa. Ikakasal ulit. Amen. Babies to come. Alam niyo, dapat ang mag-asawa, kahit may mga drama minsan, pero dapat mas marami ang masaya. Amen? Yung comedy. At ang pag-asawa ay, bakit nanenermo na ako? Ang pag-asawa ay, it's a daily forgiving each other. Daily loving each other. Amen? Nangingiti siya, ang dami mo pagpapat... Akala niya counseling. True to life ba yung sinasabi ko? Daily forgiving, talagang forgiving na forgiving. Siya naman daily submitting Actually, dapat masaya tayo. Amen? Are you happy sa mga kapatid na ito? Patuloy na pag-pray. At ang bawat relasyon natin. Amen? Let us pray. Lord, salamat po sa mga magkabiyak na ito na nagdaos ng kanilang anibersaryo ng kasal ngayong Abril. Maaaring may mga kapatid pa kami na hindi namin naisama rito. But I am praying that the love, the agape love of Jesus ay dumaloy patuloy sa kanilang buhay. Yes, Lord, the love of man many times fail, but even though our love fails, allow your love to sustain us. Allow your love sa mga magkakabiyak nito, hawakan niyo yung mga kamay ng inyong kabiyak, ay isustain mo ng iyong pag-ibig. Lord, salamat po. Naniniwala po ako kaya they are still together, they are still loving each other. You are sustaining them. In spite of many challenges sa buhay ng pamilya, buhay mag-asawa, you have strengthened them through the years. I declare blessing upon blessing. Katulad po ng nung kinasal doon sa Cana na yung best is yet to come. Now, the best is yet to come sa marriage ng mga kapatid na ito. Thank you, Lord. Blessing upon blessing sa kanilang finances. Blessing upon blessing sa family. Blessing upon blessing sa kanilang mga needs, Lord. You will provide for them. Thank you, Lord. In Jesus' name. Amen and amen. Nangingiti ka, parang counseling. Kailangan bang counseling? Ay, hindi ba? So, bali, May 24 po ang ating anniversary. Ang ating anniversary po ay sa hapon. So, May 24, it's 3:30 p.m. Ayan po. Magsimula na po tayo mag-invite. Siguro by next week po yung ating invitation. And then also yung DBBS po ng May 23 maghapon po iyon. Ayan. So, wait for further announcement lang po at saka yung ating mga PubMats. So, yun lamang po. Let's all stand and let's close in prayer. Praise. Puro mga nakayuka. Si Dayan na lang, si Dayan. Sige po, tayo po lahat ay yuko at manalangin. Hallelujah. Panginoon, maraming salamat, Panginoon, sa natapos naming gawain, Lord. Higit sa lahat, salamat, Panginoon, sa mensahe mo na kailangan kaming mamunga para sa iyo, Panginoon. And it is our honor, Panginoon, na maging kasangkapan mo, Panginoon. As we serve you, Lord God, may your Holy Spirit, Lord, dwell in us.
And let your fruit of the Spirit, Panginoon, maging imminent, maging obvious, Panginoon, sa amin. Lord God, tulungan mo kami. It is only by your power, Panginoon, na ma-accomplish namin ang mga bagay na ito, Panginoon. At Lord, ingatan mo po kami sa aming pag-uwi, sa aming mga kanya-kanyang tahanan, Lord. Ang iyong banal na Espiritu ay sumaamin sa maghapon, sa buong linggo, Panginoon. At bigyan mo rin po kami, Panginoon, ng proteksyon, gabay, Panginoon, upang kami payapang bumalik dito. Next week, Lord, na may kagalakan and full of thanksgiving and offering, Panginoon, sa iyo. Ang lahat ng ito, Panginoon, ang aming tinataas sa matamis na pangalan ng Panginoong Yesus. Amen. Sige po. So, see you po next week. Kita-kita po ulit, 9:30 a.m. God bless.